Magandang hapon. Hapon na dito sa Germany. Ayun na, nakikikapi-pahay na. Wala sila dyan? It's not coming. Okay, let's go. It's not coming. Okay. No, again. Not coming, son. Okay, again. Umuulan ngayon. Kaya hindi kami lumabas sa labas. Plano sana namin, punta kami ng playground or maglakad-lakad ka. So itong umuulan, kaya stay na lang dito sa loob ng bahay. Kasi malamig talaga dito sa labas. Tapos itong anak ko, gusto makipaglaro din sa kapitbahay namin. Kaya yan lumabas. Nag-doorbell pero wala namang lumabas. So maybe nasa labas pa sila. Mga kapitbahay namin yan, may dalawang anak. Mga kalaro ng anak ko yan. Kahapon, yan, nakipaglaro yan kahapon dyan sa kabila. Tapos ngayon gusto ulit makipaglaro yun kasi nga hindi kami nakalabas kanina. So, atat makipaglaro. Ayan yung makikita nyo sa aming bintana dito sa may computer room. Yan, maghapon talaga kami hindi lumabas ng anak ko dahil nga itong weather today na ulan-ulan. Ulanihin to. So, papakita ko sa inyo yung view dito sa may balcony namin. Ayan. Ayan talaga kanina. Sobrang itim ng langit. Tapos umuulan kanina yan. Huminto na naman ngayon. Tapos mahangin talaga sa labas. So, sabi ko sa anak ko, dito na lang tayo sa loob ng bahay. Then, wait mo na lang kung yung kapitbahay mating. Tapos, tanongin mo sila kung gusto nilang makipaglaro. Yung nakikita ngayon, yan, nagumpisa na ako nagtanim ng mga buto. Ang tinanim ko dyan ay sili, buto ng paprika at saka kamatis. Pero nagtataka ako bakit merong napahalong buto. Hindi ko alam, hindi ako sigurado kung kalabasa ba yun or watermelon. Yan, ang laki na, dalawang buto yan. Dalawang halaman na tumubo. So, hindi ko siya inalis. Hindi ko siya pinunod kasi sabi ko dun sa friend kong Pilipina, bibigay ko sa kanya. And gusto din naman niya kasi meron silang garden. Kaya sabi ko, bigay ko na lang sa kanya. Pag yung na mga June, ganun, pwede na yung ilipat kasi sure na yan na mainit talaga. Pero pag ganitong May kasi, maulan, maaraw yan. So kahapon nakapaglakad-lakad kami ni Sofia. Punta kami ng playground, mga siguro 2 oras din kami doon. Pero ngayon talagang araw ito, hindi talaga kami lumabas. Ayun, baka kasi magkasakit siya. So sabi ko, stay tayo dito sa loob ng bahay na. Ayan, sulat-sulat. Naglaro dito sa loob ng bahay. Nag-drawing kung ano-ano. Naglinis din ako, ganun. So dahil hapon na yan. So magluluto na ako ng panggabihan namin. Wala akong ibang wala akong iba ditong karne na available. So ang lulutuin ko na lang ay manok. So sasabawan ko na lang ito. Siguro gagawin ko siyang nilagang manok. Kahapon ko pala ito binili. So kahapon nag-oven ako ng mga 6 na piraso ng ganito. Nilagyan ko siya ng spices tapos salad. Yun ang panggabihan namin. So walang iba akong maisip na iluto ngayon. Yung aking lulutuin today ulit. Yung natirang manok. Ayan. So iluluto ko na lahat yung mga natirang manok kahapon. Lagyan ko muna siya ng asin para maalis yung lansa. Himasin ko muna siya ng asin. Ginagawa ko para medyo mabawas-bawasan yung lansa o yung amoy niya. Kasi anin ko muna siya, bugbudan ko siya ng asin, himas-himasin. Tapos hugasang maigi. So ayan, habang nagre-ready ako ng aming hapunan, susuntuhan ko kayo. Ito, istorya. Kasi kanina yung kaibigan ko, ka-chat ko, yung kaibigan ko, kababata ko yun. Iisang pinaka-close na kaibigan ko dun sa amin. Na talagang, yung talagang ano ko, kasama ko nung bata kami.
Kasi yung place na tinira, yung place namin, hindi kami talaga original na doon kami nakatira nung una. So yung uncle ko, yung sa side ng papa ko, may nabiling presdaan doon. Then doon kami pinalipat. Doon kami pinalipat. And then doon ko na din nakilala yung kaibigan kong yun. Ang pangalan niya is Carmela. Carmela, yan. Kaya naalala ko kasi umuulan today. Totoo lang, namimiss ko talaga yung ulan sa Pilipinas. Kasi dito, bihira lang umulan. Tapos, kahit umulan malamig. Hindi tulad sa atin na yan sa Pilipinas, pag umulan, magandang maligo, magandang maglakad-lakad. Dito, makapaglalakad-lakad ka din, pero hindi tulad yan sa atin. Kahit gustuhin mo mang maligo, hindi ka makakaligo dito kasi ang lamig. Tapos sa winter, ganun din. So, ayan. Yung nga. Naalala lang namin yung mga kalukuhan namin nung kabataan about din sa lakad-lakad, pasyal-pasyal kung saan-saan habang umuulan. Gawain kasi namin noon. Pag umulan, punta kami ng dagat. Doon kami maliligo kami sa dagat, or alam niyo yung pag yung tuloy-tuloy ang ulan, yung may mabubuong parang maliit na lawa, ganun. Naliligo kami sa mga ganyan, kahit may mga lutang-lutang ng dumi ng kambing o mga basura. Bata yan, so hindi namin alam yung mga ganyan na nakakadiri, ganun. So, okay lang. Enjoy kami sa ganyan. Akit kami sa mangga, kumakain kami ng mangga. Mga ganyan ba? Tapos meron pa yung mamumulo kami ng mga bote, yan sa mga bahay-bahay, bote, mga kalakal, yung mga ganyan. Tapos sa dagat, ganun. After mamulo, punta kami ng dagat. Stay na kami ng buong maghapon doon. Kaya dadala kami ng pagkain, doon kami kakain. Mga ganyan ba? Yung kabataan, yung mga memories pa. Tapos, alam niyo yun, yung bilis-bilis ng panahon. Sabi ko nga sa kaibigan ko, namuti na ang mga buhok ko dito. May mga puti-puti ng mga buhok ko dito. Sabi niya, bakit ikaw lang ba? Sabi niya. So, alam niyo yun yung parang kailan lang talaga yung pagkabata mo. Nakakamiss din. Nakakamiss yung mga ganyang memories. Yung may mga ganyang kang memories na hindi mo talaga makakalimutan. Kaya minsan maganda din may kaibigan, may kababata kasi alam niyo yun, may kasama ka sa mga kalukuhan. May asawa na din kasi ngayon. May dalawa na ding anak, ganyan. May mga ibang kaibigan din ako, pero siya yung talaga yung una-una kong naging kaibigan dun sa amin. Parang kahit na makakilala ko ng mga ibang naging kaibigan ko, pero siya yung talagang naging close ko sa lahat. Na kahit na pinapagalitan kami ng magulang niya o magulang ko, ganun, wala pa din talagang magkasama talaga kami. Sa lakwat siya. Hagayan. Yung mga sasakod ko. Yung sa silid. Lagyan ko na siya ng mantika para uminit na. Kanina pala nagluto ako ng cassava cake. Hinaluan ko siya ng glutinous rice. So yung ito yung aking binake kanina, cassava cake. Hinaluan ko siya ng glutinous rice. So yan na lang yung aking tira. Mga 3 piraso. Alam niyo naman, ang buntis, craving. So sayang naman kasi pag nasira. Kaya yan, iniluto ko na lang. So habang pinapainit ko yung mantika, slicing ko na itong umbok. Sabi pala ng friend ko, nagpi-film ka na pala. Sabi ko naman, nagpi-film pero hindi yung kagalingan. Nagpi-film lang ako para sa memories. Tapos para may mapanood yung mga family ko dyan sa Pilipinas. Kasi sabi nila sa akin, mag-film ka naman para makita namin yung anak mo, yung si Sofia. Kasi gusto nilang makita ito, aking anak. Namimiss talaga nilang namimiss nila daw para daw makita kung ano yung itsura ng Germany, ganyan. So ako, sige, film lang.
So sabi ko, huwag niyong expectin na maganda ang aking pag-film. Kasi hindi naman ako tulad ng iba na magaling or talagang bihas na. Kasi sa totoo lang, nahihiya ako. Tapos hindi ako magaling magsalita, nabubulol or hindi ko alam magsasabihin ko. Yan, hindi siya talaga madali. Kaya dapat madaldal ka. Kaya yung mga napapununod yung ibang mga nag-film na bihas na at magaling talaga magsalita. As in, saludo ako sa kanila kasi akala natin, pag pinapanood mo sila, akala mo madali lang, pero hindi talaga madali. Tapos lalo na pag nasa public ka, dapat talaga makapalang face mo kasi meron iba yung iba titignan ka, tatawanan ka kung magaganon. So minsan kahit gustuhin ko mag-film minsan sa labas, nauuna yung nauuna yung pagkahiya ko. Tapos mostly pa nagbibideo ako, hindi ako nagsasalita kasi nga nahihiya nga ako. Ayan. Pero siguro sanayan din. Pero pag tumagal-tagal siguro, masasanay din ako. Pero hindi ko naman sinasabi na kakaririn ko talaga itong pag-film na ganito. Sa pag may time lang or pag gusto ko lang, ganun. Tapos ang hirap sa akin, kahit gustuhin ko mag-film minsan, ang problema, madaling mag-full itong phone ko, kaya yung camera ko, ayaw ko naman bumili ng SIM card, memory card. Meron pa nga akong mga videos nung nakaraang taon pa na hindi ko pa na-upload talaga. So, pinag-iisipan ko kung i-upload ko or hindi. Kasi nandoon din yung partner ko. So, meron na akong na-i-upload na kasama siya. Siguro nung Halloween, first time na makaranas ng anak namin na yung Halloween na yung maghihingi ng mga candies sa mga bahay-bahay. So, first time ng anak namin dito. So, kasama siya doon sa film. And then, sinabihan ako one time na kung okay lang, huwag siyang isama. So instead na i-upload ko yung mga ibang pa namin, videos, hindi ko pa siya ina-upload. So, siguro pipiliin ko na lang kung ano yung mga videos na hindi siya kasali. Para sa ganun, wala naman siyang masabi. Kasi, alam niyo, dito talaga sa Europe, hindi naman kasi lahat ng tao is gusto sa social media. Talagang yung mga tao dito kasi private life kung gusto nila. So, mainit na yung mantika. Hulog ko na itong So, meron ako ditong tomato sauce. Ayan. Nakalahati na kasi ginamit ko yan nung nakaraang araw. Nung gumawa ako ng pizza. So, gusto ko siyang lagyan ng kamatis. So, itry ko itong lagyan dito sa aking manok. Para may kaunting kamatis. Ayan. Lagyan ko na siya ng pampalasa para kumapit na sa manok. Paminta. Yan, kunti lang yung aking lalagay na paminta kasi ayaw nung kasama ko ng anghang. Tapos lagyan ko siya ng chicken cubes. So ito na yung pinaka-pampalasa ng manok. Chicken cubes, asin, paminta, yan. Yan lang.
muntik ko nang makalimutan ng sibuyas. Naglalagay ako ng isang malaking sibuyas para malasa yung ating sabaw. Hindi ko nang makalimutan. Parang may kulang, sabi ko. Buti na lang naalala ko sibuyas. Hindi ko pa pala nalagyan ng sibuyas. So, ayan, kumukulo na yung ating ulam. Kumukulo na yung manok. So, habang hinihintay na maluto yung ulam, sasabay ko na din magluto ng kanin. Actually, meron pa akong ditong kanin. Kagabi, nagluto ako kahapon. So, ito pa yung tira kagabi. Wow. Yan. Salita nga ako ng panggaluto. So, wala ni baog ko. Niluto yan ng labi. Kasi nung maminsan, mas gabay ko yung baaw, yung kanin. So, atan. Mama nga natin siya, bao siya. Yung kasama ko, kumakain din ng kanin, pero hindi yan yung araw-araw na kumakain ng kanin. Pizza, French fries, mga ganyan ang mga pagkain ng mga tao dito. Pasta, French fries, bread, prutas, ganyan. Fresh salad, yan, mga salad. Danso kanin dyan, mas gabi ko yung baaw. Lalo na buntis ako, talagang kanin yung hinahanap ko. Siguro magmimitis ako ng kumain ng kanin mga isang beses, dalawang beses sa isang linggo. Pero mostly puro kanin ang kinakain ko. Masaya na ako pag nakaulam ako ng kamatis na may sibuyas or mangga, ganun. Tapos ang sausawan niya ay bagoong. Tapos kanin yan. Aratan, so sisiraan ko naman minsan. Malang bumak yan. Baguio beans kasi meron dito. Baguio beans. Sausaw ko bagoong. Kadang ko ito ka o dinoleno natan. Yan. Sulit na. Sulit na ang craving. Luluto din ako ng balato. May black beans dito, merengue, mos. Sa harapan, so kahit pa paano na nauulam ko dito pag nagpupunta kami ng Asian shop. Sardinas, harapan, noodles, harapan, so nasasalimot, gano'n pa paano dyan. Pero mahal na, mabli. Kaya pag umuwi ako ng Pilipinas, pag makauwi kami ng Pilipinas, talaga yan. Susulitin ko talagang kumain ng lahat ng pagkain Pilipinas. Pagkain Pinoy. Kasi dito mo marirealize sa ibang bansa yung mga pagkain natin. Yung mga parang hindi mo masyadong kinakain dyan sa atin. Dito, hahanap-hanapin mo. Kahit yung simpleng sardinas, mga pag pupunta nga kami sa Asian shop, hindi naman lagi. Pag pumupunta kami sa Asian shop, yan, sinusulit ko na talaga. Sulitan ko lang maong at ay San Lasos, 100 euro dyan, kulang ngitan. Agni computer at gabay kung sali mo niya kakanan. At nung maminsan, may ibag, yung mareklamo na. Kasi talaga mapapakraving ka talaga sa mga pagkain Pinoy pag nandito ka sa abroad. Hanap-hanapin mo din ang mga pagkain natin dyan sa Pilipinas. Kaya yung mga nandyan sa atin, huwag kayong magreklamo kung ang ulam nyo is ganito, ganyan. Kasi sa totoo lang, ang mga pagkain natin, masustansya, fresh. Tulad ng isda, fresh, mga ganyan. Sariwang-sariwa, bagong pitas, bagong huli. Dito, puro frozen na mabibili mo. Mahal pa. Tapos, yung mga gulay-gulay natin dyan, wala dito, bihira. Kung meron man sa Asian shop, tapos mahal na. Kaya yun nga yung sinasabi ko na, yun nga yung marirealize mo yung mga
simpleng pagkain dyan sa Pilipinas na siyempre ang sarap-sarap. As in, ang sarap-sarap mong kainin. Pero pag nandyan ka sa atin, hindi mo yan marirealize. Kung minsan naangag ka pa, sabihin mo, tutan, tala na mo sa siraan. Ang tutang ka pala arong. You try to do. But only one. I carry this. One I carry you, and one you. One to you. Nagtapon ng basura, nag-ala Princess pa. Okay, well, the doctor tools. You put them here. Cow, please. Kasi, I want a cow. wait na. I want to Time know. na. Yung anak ko mahilig talaga sa, I want a cow. nagre-request na ako, Mommy, I want daw a siya na, cow. cow. I can't show you. I want a cow. Where's the cow? Cow. I want a cow. Sinasabing ang cow, kakao. I want a cow. Gusto mo uminom ng cow. I want a cow. Yung ilong ko, as in, malaki na. Nagbubulsin na din ako sa kakakain ko. Yan. Nangitim yung aking neck, leg. Lumaki itong aking nose lalo. Basta pag buntis ako ito, ganito talaga yung mukha ko. Kanina nagtapon ng basura yung mag-ama ko. Ayan, tapos na rin kaming kumain. Kanina, dada ako ng dada. Hindi ko alam. Yung phone ko ay off na. So, akala ko, nagre-record pa yung aking phone, yun pala. Nag-off na. Ang gamit ko pala ay itong phone ko kasi nga yung aking camera ay puro puno pa lahat yung aking mga SIM. Yun, na talaga lahat yung aking mga lumang videos na hindi ko pa na-upload. Kasi nga yung aking anak ng kakao daw, kakao. Inom daw siya ng kakao. So sabi ng ama, tanong mo muna si mama mo. So yun. Tinanong niya sa akin. So, pinagbigyan ko naman. So dalawang kutsara lang sabi ko. And then sabi ko, ligo tayo. So mamaya maliligo kami dalawa after niyang uminom ng kanyang kakao. Yeah. Yung aking nose, malaki na talaga. Yan yung mukha ko, lahat tumaba, lumulobo na. So bukas pala, maaga kami gigising kasi meron ako ulit doctor check up. So about sa ultrasound yun, para makita yung bata kung okay ba siya, kung normal ba siya, yan. Pero sa ibang doktor. So dapat na maaga kami kasi medyo malayo yung aming pupuntahan. Maybe it is in the sleeping room.